We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Hindi pinalagpas ng COMELEC ang pagkakataong makapag-inspeksyon sa lugar na pinagkakabitan ng mga campaign material. Bahagi yan ng kanilang Operation Baklas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, walang pagdadalawang isip, mabilis na pinagtatanggal ng kawani ng COMELEC ng PNP. Gayon din ng DPWH yung mga campaign material sa mga puno, poste ng kuryente, gayon din sa public road. Sa ikalawang araw ng Barangay and SK Elections Campaign Period, sinabayan ng COMELEC, PNP at DPWH ang pag-iikot ng mga kandidato. Pakay nila, galugari ng mga lugar sa Batangas City kung saan ipinakalat ng mga tumatakbo ang mga election materials. Kung sobra-sobra sa sukat at wala sa tamang lugar, wala nang palipaliwanag. Baklas lahat yan. Nasampulan agad ang mga poster na ito na nakadikit sa poste ng kuryente. Tinanggal pati ang nakalagay sa mga public road. Nakatakda po ang Operation Baklas na nakasaad po sa Resolution 10924 kung saan po ang mga illegal or prohibited election materials na makikita natin na hindi nakalagay sa common poster area ay atin pong tatanggalin. Hindi rin nakalagpas kahit ang mga nakadikit sa gusali ng lumang barangay hall. Government property raw kasi ito. Ang mga nakolektang campaign materials, diretso sa truck ng DPWH. Ilalagay po yan natin sa isang lugar kung saan po posible pong atin po yung gawing recyclable materials. Alam naman daw ng mga kandidato ang guidelines sa proper campaigning, kaya't nagugulat ang COMELEC na may sumusuway pa rin. Hinihimok ng ahensya ang publikong maging mapagmatsyag at huwag mangiming magsumbong kung may lumalabag sa Fair Elections Act. With the PNP and the COMELEC, normally sa COMELEC will receive the complaints kung meron. Samantalang environmental group na Ban Toxics nananawagang sumunod sa COMELEC guidelines. Kaysa raw maging EPAL, mainam kung maging environment pal o kaibigan ng kalikasan. Hinihimok nila ang mga itong gumamit ng eco-friendly na mga materyales sa pangangampanya. Ivy, ayon sa COMELEC Batangas City, umabot ng 8 kilo yung mga campaign materials na nakolekta nila. Magtutuloy-tuloy daw yung Operation Baklas hanggang sa October 27. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Sunog ang balat at putol ang kaliwang binti ng isang lalaki na biktima ng pagsabog sa sinasabing pagawaan ng paputok sa Barangay Talisay, Lipas City. Nagkapera-peraso rin ang bahagi ng lugar kung saan naganap ang pagsabog. Ayon sa barangay chairman sa lugar, walang permit ang pagawaan ng paputok. Ayon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, mag-isa raw sa loob ang biktima. Sa pulbura daw ng mga paputok ang pinagmula ng pagsabog. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Sa post-blast investigation namin, wala naman kaming ibang nakita kundi mga firecracker lang naman talaga. So, may chance na yung pagsabog ay nanggaling dun sa pulbura. Dagsa mamimili hindi sa isang palengke kundi sa isang universidad kung saan makakapamili ka ng samot-saring agricultural products. Ang konseptong ito ng Farm to Campus, tulong daw ng paaralan sa mga magsasaka. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Lettuce chicharon, fresh yogurt, prutas, gulay at marami pang iba. Lahat yan mabibili hindi sa palengke o grocery store. Dito yan sa open grounds ng Batangas State University sa Batangas City. Ang farm to campus na konseptong ito, daan para bigyang oportunidad ang mga magsasaka.
tindera ng gulay at small business owners na mailapit at maipakilala ang produkto sa mga estudyante at mga guro. Si Alice, hirap daw makabenta ng mga gulay sa palengke. Dahil diretso sa paaralan ng mga agricultural products, mas mura ang presyo nila rito. Pag dami pa kasi po ng pinoproduce na namin ng mga pagmura po ng produkto. Ang ending po ay minsan lugi. Hindi po nakukuha yung mismong profit na kailangan ay makuha po talaga. Sa ganitong pagkakataon, natuturuan pa raw nila ang mga magsasaka at maliliit na negosyo sa tamang diskarte at pamamaraan ng pagmamarket ng produkto. Kaming mga manggagawa na hindi na nakakapunta sa palengke dahil hapon na kami lumalabas, nabibigyan kami ng chance na bumili ng mga produktong sariwa galing mismo sa mga farmers. Kung itataguyod natin yung mga lokal na produkto na ginagawa or napoproduce ng ating mga local farmers, matutulungan natin sila na magkaroon ng livelihood. Pinag-aaralan na rin ng pamunuan ng universidad na maging regular na ang pagbebenta ng agricultural products sa kanilang kooperatiba. Ang taas ng competition sa palengke, marami nang nagtitinda doon. Ngayon, kung dadalhin natin dito, if we situate here the market, mas magandang oportunidad para maitaguyod pa yung lokal na mga produkto. Nasa plano ring dalhin sa iba pang campus sa lalawigan ang barakahan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ibinida ng isang Lipenyo ang kanyang mga obra gamit ang dahon ng kakao. Silipin niya sa report ni Denise Abante. Oil painting, acrylic painting at pati na rin ang pagpipinta sa mga sapatos. Iyan ang ilan sa mga naunang medium ng artwork ng 42 anyos na si Roderick Lubis o mas kilala bilang Sibul. Isang dating overseas Filipino worker na mas pinili na lang munang umuwi sa Pilipinas para ipagpatuloy ang pagmamahal sa sining at makasama ang pamilya. Ayon kay Sibul, June 6 ng taong ito nang i-celebrate ng kanyang the only one na asawa ang ika-37 kaarawan nito na isipan daw niyang bigyan si Mrs. ng isang unique na regalo. Gumamit ako ng photo sleeve and doon ako nag-start mag-ukit and then hanggang in-upload ko siya and then may naka-appreciate naman and then kinontinuous ko siya sa paggamit naman ng dahon ng langka. Dire-diretso na siya and na-recognize ako ng ibang mga kilalang tao. Nang marami nang naeengganyo na magpagawa sa kanya ng leaf art carving, unti-unti na rin niyang pinagkakakitaan ang kanyang hilig sa sining. Bawat leaf carving sa dahon ng kakao, nagkakahalaga daw ng 1,200 pesos hanggang 1,500 pesos, depende sa detalye ng ukit. Halos 1 hanggang 2 oras ang binubuno ni Roderick para sa paggawa ng leaf art carving na may 3 buwan niya lang natutunan. Madali lang siya, actually. Mahirap lang is yung mga maliliit na details. Pero once kasi na araw-araw mo siyang ginagawa, nakakasanayan mo siya. At saka mabilisan lang din kasi yung pag-uukit. Dahil kasi ang dahon kasi, once kasi na habang tumatagal at na-expose sa hangin at nasisira, nalalanta siya. So ang tendency nun, nagkakaroon ng deformation. Karamihan daw kasi sa mga naiukit niya ay ang ilan sa mga content creators kapalit ng stars sa isang social media site. Pero isa sa mga tanyag niyang naiukit ay ang award-winning news anchor na si Vicky Morales ng GMA Network. Maliban sa mga kilalang personalidad, isa rin sa kanyang mga ipinagmamalaking obra ang imahe ni Mama Mary kung saan gumamit siya rito ng 3 dahon ng kakao. Para kay Roderick, sa bawat dahong kanyang inuukit, may istorya na nagbibigay ng saya at ngiting walang anumang halaga ng pera ang maipapalit. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer, at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV,
Balitang Southern Tagalog. Daing ng mga tindera at mamimili ang patuloy na pagtaas sa presyo ng ilang gulay sa Batangas City New Market. Ang mataas na presyo ng gasolina naman ang posibleng nakaapekto sa presyo ng gulay ayon sa pamunuan ng palengke. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mag-aalas 8 pa lamang ng umaga kanina pero halos wala nang makikitang mamimili sa Batangas City New Market. Ganito na raw ang araw-araw na nararanasan ng ilang mga tindera tulad ng 57 anyos na si Aling Susan. Kaya ang pakulo niya para makahikayat ng mga mamimili, sumayaw habang nagbebenta para raw mabawasan ang stress. Walang namimiling gano'n, hindi para mawala stress. Harinawa naman medyo dami-dami ang mamimili. Marami ang bayadin, tapos hindi mo nakaka-absuelto ng pagtitinda. Ay di, sinasabay ang presyo. Kasi pag mataas ang presyo mo, hindi ka mabibilan. Lampasan ang tao. Bahagya kasing tumaas ang presyo ng ilang mga mabibiling gulay sa pamilihan mula noong nakaraang linggo. Ang repolyo na dating 100 kada kilo, ngayon ay nasa 150 pesos na. 20 hanggang 30 pesos naman ang itinaas ng presyo ng patatas at pechay bagyo na ngayon nasa 220 at 100 pesos kada kilo. May pagbaba naman sa presyo ng sibuyas. Mabibili na lamang ito ng 100 hanggang 140 pesos mula sa dating 160 pesos. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, ang mataas na presyo ng gulay ay posibleng epekto ng mataas na presyo ng langis. Galing pa yan sa Baguio, dadaling sa Tanawan, so ilang salin ba yan? Kung hindi direct tayo sa Baguio. Kung direct naman tayo, magkano ba yung toll gate natin, di ba? Lahat ng mga ginagamit sa merkado, tulad nga ng patatas, ay talagang tataas yan. Ang 52 anyos na si Lea namili ng panghanda ng kanyang apo at asawa para sa kaarawan ng mga ito sa susunod na araw. Pero dahil minsanan lang daw mamili, nagulat siya sa pagtaas ng presyo ng mga dapat sanay pangrekado sa mga lulutuing panghanda. Patas na patas sa mga birihin, kauntian lang muna at walang budget. Kailangan bumaba ng kaunti ang presyo ng ating mga bilihin para makabili tayo sa panghanda natin sa Pasko. Ayon sa Sinag, malaking epekto pa rin sa mataas na presyo ng gulay lalo na sa patatas ang mga nasirang pananim sa Benguet dulot ng habagat. 40% lang hinaan. So ito expected up to November, ganun pa rin kataas yung patatas. Pero hopefully yung mga ibang vegetable by November, bababa na yung presyo. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Napasakamay ng pulisya ang most wanted person na si alias Eduardo, residente ng Kalawan, Laguna at kasalukuyang naharap sa kasong panggagahasa. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng Kalawan Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion at Laguna Police Provincial Intelligence Team. Walang piyansa ang kasong kinakaharap ni alias Eduardo at kasalukuyang nasa kustudiya ng Kalawan Police Station. Nagpaalala sa publiko ang Batangas City Health Office na dapat tiyaking malinis ang mga pagkaing babaunin sa sementeryo para iwas food poisoning ngayong darating na undas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Instant reunion ang nangyayari kapag bumibisita sa sementeryo ang magpapamilya at magkakamag-anak. At bukod sa bulaklak at kandila, may pagkain na ring dala. Pero may pagkakataon na dahil sa init ng panahon, hindi maiwasang abutan ng panis ang pagkain. At ang inaakalang sakit lang ng tiyan dahil sa nakonsumong pagkain, sintomas na pala ng food poisoning. Ayon sa Health Authority, madaling mapanis ang pagkain kapag may presensya ng bakterya, virus at parasite rito. Isa pa sa mga bacteria na common ay yung ating Escherichia coli, Staph aureus, and then Campylobacter. Then another pwedeng source of contamination ay ang ating tinatawag na mga viruses. Ito yung mga rotavirus, minsan kadalasan nakukuha naman sa tubig. Nakokontamina ang pagkain kung hindi raw malinis ang pagkakaprepara nito at hindi maayos ang pagkakaluto. Payo pa ng eksperto, dapat na tiyaking tuyo ang container ng paglilipatang nilutong pagkain. Bukod sa pananakit ng tiyan, ilan pa sa senyales na posibleng na food poison ka ang pagsusuka, pagdurumi at pananakit ng ulo. Ang food poisoning can be mild but it could be deadly rin. Kung hindi mo marireplace yung mga electrolytes and yung water na nawala mo, can lead to dehydration. And dehydration can lead to death.
First line of defense pa rin ayon sa Health Authority ang wastong paghuhugas ng kamay sa lahat ng pagkakataon para makaiwas sa sakit. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Makakaranas ng 5 oras na kawalan ng supply ng kuryente sa bahagi ng Bulbok at M. Pastor Avenue hanggang Joseling Road sa Barangay Paliocan West, Batangas City. Simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga sa Linggo, October 22. Bunsod ito ng pagpapalit ng mga poste sa naturang barangay. Nakamit ng EAC Generals ang pagkapanalo kontra Benil Blazers sa score na 78-76. Narito ang report. Nakalusot ang EAC Generals matapos nilang makuha ang pagkapanalo sa naging mainit na harapan nila kontra Benil Blazers kanina na nagtapos sa score na 78-76. Itinanghal na best player of the game si JP Maguliano na nagpakawala ng 17 points at 12 rebounds para sa kupunan. Parehong naging maganda ang mga depensa ng magkabilang kampo na nagresulta sa hindi nagkakalayong mga puntos kada quarter ng laro. Dahil sa pagkapanalo, umangat sa standing ang EAC Generals na mayroong 5-3 win-loss card. Bumaba naman ang Benil Blazers na may 4-4 win-loss card. Samantala, abangan ngayong weekend ang tapatan ng Mapua Cardinals at Perpetual Altas na susundan ng bakbakan ng Arellano Chiefs at GRU Heavy Bombers. Bukas yan, Sabado, simula alas 2 ng hapon. Harapan naman ng EAC Generals at San Pedro Red Lions na susundan ng Letran Knights kontra Benil Blazers ang mapapanood sa Linggo simula 12:20 ng tanghali live sa GTV. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 31 anyos na lalaki matapos makuryente sa kanilang bubong sa Bawan, Batangas. Samantala, patay rin matapos ding makuryente ang 58 anyos na magsasaka sa Balayan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Dead on arrival nang isugod sa ospital ang 31 anyos na lalaking si Glenn Mascareñas, residente ng Barangay Manghinaw Proper, Bawan, Batangas matapos makuryente habang nasa bubong ng kanyang bahay pasado alas 4 ng hapon noong Miyerkules. Ayon sa pulisya, may narinig umanong ingay ang biktima sa bubong ng kanyang bahay kaya agad siyang umakyat dito upang tingnan kung ano ang pinagmula ng ingay. And doon na siya nag-collapse. Nung tinignan, mayroong talog-takawad na nakadikit doon sa bubong niya. That causes death. Ang nakalagay sa findings ng death niya is the victim suffered from cardiogenic shock secondary to electrical injury. Nakaburol na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan habang sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kanyang pamilya. I-check po natin mabuti, baka po ang ating kawad ay nakadikit na sa bubong na magkukos po ito ng hindi maganda. Pwede rin pong masunog ang bahay sa mga ganitong pagkakataon. Samantala, mangunguha lang sana ng okra sa kanilang bakuran ang 58 anyos na si Perfecto Arellano Jr., residente ng Barangay Kay Ponce, Balayan, Batangas pasado alas 3 kahapon pero sa kasamaang palad ay nasawi matapos itong makuryente. Sa investigasyon, inaayos daw ng kapatid ng biktima ang linya ng kuryente sa kanyang piggery nang hapong iyon nang makita na lamang na nakahandusay na ang kanyang kapatid sa bakuran. Agad dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Accidentally po, nahawakan po niya yung wire po
ng papunta po doon sa kulungan po ng baboy ng kapatid po niya na may faulty po yung electrical wiring. So yun po naging reason po kung bakit po nakuryente po yung victim. Nakaburol na rin ang mga labi ni Arellano sa kanyang tahanan sa kaparehong barangay. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hanging amihan, formal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. Samantala, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang dalawang weather systems at localized thunderstorms ayon sa ahensya. Alamin yan sa report. Mga kapuso, umpisa na po ng amihan season. Patuloy namang uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang weather systems at localized thunderstorms. Sa ngayon, wala pang nakikitang sama ng panahon o bagyo na posibleng mabuo ngayong weekend. Pero iihip na ang hanging amihan kasabay ng patuloy na pag-iral ng shear line. Ang amihan ay magdadala ng mahihinang ulan at bahagyang malamig na panahon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa halos buong Calabarzon, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Palawan at Marinduque. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Bahagyaring mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. 8 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan bukas, October 21, sa bahagi ng Barangay Bugtong, Lipas City. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga transformer. Aminado ang Department of Science and Technology o DOST na may malaking kakulangan sa bilang ng mga researchers sa bansa. Kaya patuloy ang paghimok nila sa mga estudyante na magkaroon ng interes sa agham at teknolohiya ang mga ito. Sundan yan sa report ni Paul Hernandez. Para makatulong sa magulang na makabawas ng isipin ang gastusin sa pag-aaral, tinatarget ni Krishna na maging scholar pagtungtong niya sa kolehiyo. Malaking menos daw sa mga bayarin sa bahay. Plano niya raw kumuha ng nursing. Kasi alam po natin ngayon na sobrang mahal na po yung mga tuition, mga ganito, ganyan. Kaya at least naman po as a student, kailangan naman din po masipag ng aral. Scholar ang hinahanap ngayon ng Department of Science and Technology o DOST para sa 2024 undergraduate scholarships. May merit scholarship para sa mga matataasang marka sa science and mathematics at ang RA 7687 scholarship para naman sa mga napapabilang sa low socioeconomic status. May allowance ring naghihintay sa makakapasa. We have this opportunity for us to encourage more students to pursue STEM courses and increase the pool of scientists and researchers in the country. Naungusan na ng bansang Singapore at Malaysia ang Pilipinas kung pag-uusapan ang bilang ng mga researchers sa bansa. Kaya patuloy ang pangihimok ng ahensya sa mga estudyante na magkaroon ng interes sa agham at teknolohiya para matugunan ang kakulangang ito. Currently, we only have 174 researchers per million population in the Philippines. We are behind countries within Southeast Asia alone, where Singapore has 6,730 researchers per million population, while Malaysia has more than 2,200 researchers per million population. Pinakukumpleto na ng DOST ang mga requirement para sa mga nais mag-apply ng scholarship. Para makapagsumite ng scholarship application, bisitahin ang website na www.science-scholarships.ph. Nasa Facebook page rin ng DOST Philippines ang karagdagang detalye para sa programa. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagpakilig sa mga netizen ang bagong TikTok video ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Samantala, may mensahe si maging sino ka man star Barbie Forteza kay Jack Roberto sa pagkakaroon nito ng negosyo. Narito ang report ni Hazel Alviar. Hindi lang kinaaliwan kundi kinakikiligan din ng netizens ang videong ito ng Kapuso royalty couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Nagli-lip-sync habang sumasayaw si Marian, saka ito nag-finger heart pose sabay yakap sa asawa. Mababasa naman sa comment section ang tila sagot ni Ding Dong sa lip-sync na sinundan ng mga komento ng mga kinikilig na netizens.
Isang nakakakilig din na mensahe ang ipinost ng maging sino ka man star na si Barbie Forteza para sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Kamakailan lang nang ilunsad ng The Missing Husband star na si Jack ang kanyang sariling skin and personal care brand, kaya naman proud at masaya raw si Barbie para sa kanya. Samantala sa pagkakaligtas ni Monique mula sa kamay ng kalaban, mahanap kaya niya ang kapatawaran para sa kanyang inang si Belinda? At ano na naman kaya ang plano ngayon ni Gilbert matapos itong mabigong patayin si Monique? Ang mga maaksyong eksena sa maging sino ka man abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, matuto kung paano ang tamang pagtatanim, pagpaparami at pangangalaga ng kawayan. Gaganapin ang Bamboo Training Seminar bukas, October 21, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Ituturo din dito kung paano kumita sa mga tanim na kawayan, ang kahalagahan nito sa kalikasan at kung paano ito nagagamit sa landscaping. Para sa iba pang mga detalye at sa mga nais sumali, maaaring tumawag o mag-email sa numero at email address na makikita sa inyong TV screen. Mga kapuso, partner, formal na nga idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season. Kaya naman asahan po natin ang mas malamig na panahon ngayong papalapit na ang Pasko. At tapos na nga ang habagat, pero mga kapuso, may chance pa rin po o posibilidad ng mga pag-ulan dahil nga sa localized thunderstorms. Kaya mag-ingat pa rin po at maging handa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 66 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.